A scripted advisory imposed upon us by the MTRCB in connection with the suspension of our news and public service program T3, Kapatid Sagot Kita. Pending before the Court of Appeals is a case filed by TV5 questioning the jurisdiction of the MTRCB. It is TV5's position that the MTRCB has committed acts of prior restraint which constitute a violation of the freedom of the press. The suspension order constitutes another act of prior restraint by the MTRCB. The following scripted advisory imposed by the MTRCB constitutes a grave abuse of discretion, and TV5 will vigorously question the imposition of this unlawful penalty. The MTRCB is not authorized by law nor by its rules to impose this type of penalty. Ang programang T3 Kapatid Sagot Kita ay suspindido ng 3 buwan bilang parusa sa paglabag sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986. Let's celebrate, sabi ng Miami Heat sa sobrang tuwa sa kanilang pagkapanalo sa Game 7 ng NBA Eastern Conference. Napasayaw ang mga manlalaro. Kasama siyempre ang mga big stars na sina Dwayne Wade at LeBron James. Trending dance step. Sagsay na naman sa pool sa video ang isang kakaibang stunt. Habang tumatakbo kasi ang otong ito sa highway, bigla na lang binuksan ng driver ang pintuan at lumabas. Pero in fairness, hawak pa rin ang kanyang kamay ang manibela. Kaya dire-diretso lang ang pagtakbo ng sasakyan. Ginawa niyang stunt not once, not twice, but many times. Magandang araw ng kalayaan mga kapatid. Tuloy-tuloy ang laban ng programang ito para mapalaya mga inaapi at inaaboso. Ako po si Rafi Tulfo. Mga tol, ako naman si Ben Tulfo. Samahan niyo kami sa malayang balitaan at paghihimagsik na bakbakan. Narito ang manunupit na balitang kailangan ng agarang aksyon. Mga pari at magulang, inireklamo ang itinayong hotel sa kanilang lugar. Katabi na kasi ng eskwelahan at simbahan. Hotel, nag-aalok pa raw ng short time. Isa pa, exclusive. Lantarang bentahan ng mga sex toys sa Quiapo, Manila. Sa pool, sa aming kamera. Abay, ating putulin ang kaligayahan ng mga vendor na yan. Sa Videolante exclusive, water refilling stations, Yaki, sa dumi. Sa surprise inspection ng sanitation department, bagsak. No more kili-kili power. Mga tsuper na may BOS and bad odor. Pag-aaralang pagbawalang bumiyahe sa Metro Manila. Mga hams na hindi pasok sa inaprobang disenyo sa QC, babagbakin. At sanggol na matagal na nawalay sa ina, sinaklolohan ng Metro Action. Balita at serbisyong publiko, umpisa na! Naalarma ang mga magulang at mga pare sa isang hotel sa QC na nagpapanggap daw bilang isang hotel. Malapit ito sa simbahan at sa paaralan kaya ang takot nila. Baka ang mga estudyante doon mag-recess at gumawa ng milagro. Narito Metro Action exclusive. Pero ang pananaw ng simbahan dyan kasi it would promote immorality. Tsaka yung promiscuity, yung mga tao. Dismayadong mga magulang at ang mga taong simbahan sa St. Joseph Church ng Barangay Quirino 3A sa Project 2 Quezon City sa pagtatayo ng Mariposa Budget Hotel sa kanilang lugar. Bukod sa nasa gitna raw kasi ito ng isang residential area, katabi rin daw ito ng 7 eskwelahan. At hindi rin daw ito isang hotel, kung hindi motel. Pangamba ng mga taong taga rito. Baka imbis na mag-aral o magsimba ang mga kabataan dito, sumegway sa short time. Itong lugar namin ay residential. Maraming mga bata, maraming mga lumalaki mga bata na yung nai-inculcate sa isip nila, baka akala nila okay yung mga ganyan, okay lang pumasok sa ganyan. Para sa akin bilang isang magulang, parang pangit niya kasi nakikita ko nga dyan sa pag kami nadadaan.
Sabi ko, ano ba yung Mariposa Hotel na ganyan? Parang baka ma-impluwensyahan yung mga estudyante kasi malapit sa eskwelahan, di ba? May akala ng mga magulang napasok, pero yung pala gano'n, yung minsan may mga mga ganyan. Para mapatunayan namin ang sumbong, nagtungo kami sa Mariposa Budget Hotel. Hangkuha sa aming surveillance camera na nag-aalok sila ng 3 hours na pag-check-in o short time. Magkano po pag 3 hours? Meron na rin siya dining table, may luggage counter. Ito po, may TV, Wi-Fi access, 450 po for 3 hours. Bagamat mayroong permit to operate ang hotel, nilabag pa rin ng hotel ang City Ordinance ng Quezon City na nagsasaad na bawal ang mag-alok ng less than 12 hours stay. Ibig sabihin, bawal ang short time. Kaya, kayo dyan sa Mariposa, tapos na maliligayang araw ninyo. Dahil sa mahilig kayo sa short time, magiging short time na rin ang buhay ng inyong negosyo. Bakit ikanyo? May disgrasyang may papasa namin ang negosyo nyo. Ito po, may TV. Alam mo, Tol Ben, bago lang kasi ang motel na yan, hotel na nagpapanggap na nagpapanggap na hotel. Susunod yan, mangyari, magiging tambayan na yun ng mga bugaw at ng mga sex workers. Tol, in the first place, sa Quezon City, bawal ang motel. Hindi lang short time. Pag sinabi mong short time dito sa atin, motel yan. Kaya, baka siguro, naisahan lang yung Quezon City, DPLO, pagbigay ng permit yan, baka hindi in-inspeksyon. At dapat magpadala sila ng kanilang surveillance team para subukan. Meron na tayo. Ganun ba? Pwedeng gamitin yan. Nako. At saka ito pang matindi, Siyempre, nandun yung mga estudyante. Ay, naku, tawag. Delikado baka maging kliyente ng motel na yan. Kaya ngayon pa lamang, kinakailangan matuldukan Dapat. yung salot na Ay. motel na yan. Yan. Kakausapin natin si Mr. Gary Domingo, ang hepe ng Business Permit and Licensing Office ng Quezon City. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon din, Ben. Opo, Mr. Action Man, sir. Meron po kaming video na magpapatunay yung motel na yan, tumatanggap po ng mga kliyente na para sa short time stay, which is very, very bawal po, di po ba? Opo, Sa kanilang lisensya bawal dapat. po yan sa ordinansa po natin sa lungsod Quezon. Opo. So, ano pong sintensya natin, sir, para mapaiksyan So, pong gagawin ganito, natin? sir, bukas na bukas po, nakita naman po natin sa video, isasarado po natin yan kasi maliwanag naman po sa ordinansa natin sa Quezon City na yung pong mga hotel ay pinapahintulutan po nating mag-operate. Pero yan pong mga ating pong motel, yan po yung absolute po sa lungsod Quezon. May ordinansa po tayo na yan po ay mahigpit na pinagbabawal. At yan po yung pinapabantayan din po sa atin ni Mayor Herbert Bautista. Sir, isang tanong lang to, importante ito. Alam mo, marami hong mga motel naman talaga nag-ooperate yan, pero ginagamit yung salitang hotel. Ito ho ba'y pinag-aaralan nyo dahil marami sa Quezon City, lalo-lalo na to, malapit sa simbahan, pumapalag yung simbahan, pumapalag yung komunidad. So wala ho talagang karapatan ng isang hotel o motel man dyan sa lugar na yan. Actually, Kaben, yung hotel, yan ay walang prohibition sa batas na bawal sa malapit sa eskwelahan or sa simbahan. Pero yung motel, bukod yan sa ating ordinansa, tama rin ho yung sinabi nyo, bawal ho talaga yan. At yan po ay totoong kumukuha po sila ng mga permit na hotel. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo na napapakita nyo po sa amin na meron pong mga nag-apply ng hotel at yan po yung nag-ooperate bilang motel para rin po mapuntahan at maisarado po natin agad. Ayan, talaga magaling ka, Mr. Gary Domingo, sir. Talagang action man ka. So, bukas po, sarado na po yan, sir. Opo, bukas po, papuntahin nyo po yung staff nyo at papa-issuean ko po ng closure order yan. Meron naman po tayong Galing. ebidensya para maisarado po natin at wag na rin pong makaperwisyo po sa komunidad po natin, lalo na po sa mga bata at yung pong malapit po sa ating simbahan. Tama sinabi mo. Short time lang yung buhay ng motel na to. Short time. Mahilig sa short time. Hindi naging short time yung buhay ng kanilang negosyo. Salamat po, Mr. Gary Domingo, sir. Mabuhay po kayo, sir. Salamat, Rafi. Salamat, Ben. Maraming salamat sa inyo. Tool Raf, kapag bumabiyahe ka ba, nag-check ka muna ng sasakyan? Siyempre, kinakailangan gawin yan para iwas aberya. Yung sinasabing physical inspection. Well, tama yan, Tol, Mahirap matulad sa sasakyan naging pugon sa gitna ng daan. Isang AUV ang wapoy at natusta kahapon sa NAIA Terminal 1 bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa napagdala nitong sa Videolante, nakababa agad ang driver bago patuloy ang nilamo ng apoy ang sasakyan. Sabi pa nagpadala ng video, short circuit ng electrical wiring, mitya ng sunog. Nakapagtataka dahil bago pa man nasunog ang Toyota Avanza, kalahating oras din umabala sa motorista ang sunog bago ito naapula ng mga bombero.
Nakakalungkot, Tolben, ang bawat hiwalay na mag-asawa, no? Ay. Nauwi sa tug of war. Yan. At ang nagiging lubid, aba ay yung anak. Nakakalungkot At yan. ayaw natin magamit ang mga bata. Kaya sa problem ni Diana, agad kumilos sa Metro Action.